Wala pang liwanag ay maaga siyang pumasok. Lahat ng tao sa planta ay natutulog pa, maliban sa ilang gwardiya na palaging abala sa pag-iikot. Dahan-dahan siyang pumasok sa bodegang pinanggalingan ng kargamento kagabi. Bumukas ang pinto. Bumungad ang malamig at maitim na silid na puno ng mga industrial drum, crates at boxes. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinuha niyang maliit na bodycam sa ilalim ng kanyang kwelyo upang mag-record. Huwag kang papalpak, Ligaya. Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang iniikot ang kamera sa buong silid. Nakita rin niyang ilang dokumento sa mesang invoice papers. Kinuhanan niya ito ng pictures. Biglang may narinig siyang yabag. Agad niyang sinara ang kamera. Kinuha ang folder na nakita. Nang may pumasok na tauhan, nakangiti siyang sinalubong to. Magandang umaga. Nag-check lang ako ng inventory. Bago lang kasi ako, hindi ko pa gamay. Ani ang ilambingan ng boses. Nagkatingin na silang dalawa. Saglit, tila may duda. Pero pagkatapos ay tumango ang lalaki. Sige, bilisan mo lang. Sa kabilang opisina nyo, mabilis siyang lumabas. Humugot siya ng malalim na hininga. Sa wakas, may ebidensya na siya kasamang videos na nakuha ni Carlo. Pero alam niyang nagsisimula pa lang ang misyon niya na gusto na niyang matapos. Ang araw ay tirik na. Ang alinsangan ng panahon ay nagpapabagal sa kilos ng lahat at ang mga dokumentong dapat niyang tapusin ay patuloy na dumadami sa kanyang mesa. Pagod na siyang nagsusulat ng inventory report na halos kalahati ay peke. Gawa-gawang number upang takpan ang aktual na operasyon ng sindikato. Biglang bumukas ang pinto. Uy, Ligaya. Lumingon siya at nagkaroon ng maluwang na ngiti sa mga labi. Dumating si Cristel, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong high school. Mahigpit ang yakap nito. Cristel, anong ginagawa mo dito? Dito na ako naka-assign sa field office, Bes. Matagal na akong humihiling ng transfer sa plantasyon. Ngayon lang napagbigyan. Ang tagal nating hindi nakita. Oo nga, naging busy ako sa lungsod. Sumubok ako ng buhay doon. Kumusta ka naman dito kay Don Maximo? Akala ko hindi ka nababalik sa bayan natin noong tumakas ka. Napakagat siya ng labi. Okay naman, wala namang problema. Tahimik na tumango si Cristel. Naupo ito sa tabi niya at sumulyap sa kanya. Magkwentuhan tayo. Ang tagal nating hindi nagkita. Sige, mamaya magkita tayo after work. Madami akong kwento sa'yo, aniya sa kaibigan. Ligaya, mag-ingat ka kay Don Maximo. Alam mo namang may gusto sa'yo matandang yon. Baka nang gawin sa'yo. Nababalita na nag-file daw ng annulment kaya nagagalit ang legal na asawa ni Don Maximo. Mahinang boses ni Cristel. Huminga siya ng malalim. May humintong sasakyan at bumaba si Carlo. Ligaya, nasaan si Don Maximo? Wala pang isang minuto dumating ang matanda sakay ng SUV. Kasunod ang 2 tauhan. Bumaba ito na may bahid ng galit sa muka, ngunit napanatili pa rin ang ngiting peke na tila may tinatakpang bangis. Ano problema? Napakaaga naman, anito habang palapit ng init ng ulo mo. Tumikim si Carlo, tinurong dokumentong hawak. Legal na dokumento to, Don. Ang daan ko ay may servitude kapag may kasunduan at wala ko nilagdaang pahintulot na gagamitin ang lupain ko. Nagbagong anyo ni Don Maximo. Tumalim ang mga mata. Parang nababawasan ang lupa mo sa pagdaan ng truck. Ano bang gusto mo ha? Bayaran kita? Ganun ba? Magkano? Hindi pera ang habol ko. Marami rin ako niyan. Mas marami pa sa'yo. Batas ang pinangahawakan ko. Mariing sagot ni Carlo. Saan mo kami gustong dumaan? Malayong iikutan. Malubak pang daan. Anang Don na pumipintig ang ugat sa leeg. Napansin niya na unti-unti nang lumalapit ang mga tauhan ng Don. Tila handa sa kaguluhan. Carlo, baka maaring payagan mo nang dumaan sa lupa mong mga truck. Masyadong malayo kung iikot pa. Prutas ang kargamento kaya sana naman maunawaan mo. Aniya upang mas madali ang pagkuha niya ng ebidensya kaysa kung malalayo ang ruta. Sandaling nag-isip si Carlo. Okay, Ligaya. Magkita tayo mamaya at pag-usapan ng tungkol sa daan. Teka, hindi ba tayo ang dapat na mag-usap? Bakit si Ligaya ang pinupuntirya mo? Ani Don Maximo. Sekretary mo siya, kaya siyang kinakausap ko. Alam kong busy ka, Don Maximo. Ayaw kitang abalahin. Bigyan niyo ako ng magandang offer sa paggamit ng lupa ko. Si Ligaya ang gusto kong makipagkita sa akin, sabi ni Carlo. Nagtagis ang bagang ni Don ngunit wala itong nagawa. Mukhang may gusto ka sa sekretary ko, bata. Piliin mong papakialaman mo. Tumawa si Carlo. Don Maximo, she's not my type. Magkaibang mundo namin. Saan mo naman nakuha ang idea na may gusto ko sa sekretary mo? Kung ayaw nyo, di huwag kayong dumaan sa lupa ko. Sige Carlo, magkita tayo mamaya after work. Bibigyan ka namin ng magandang offer. Aniya para lang hindi na humaba ang usapan. Okay, see you. Anang binata na umalis na. Hapon na tapos ng trabaho. Hindi niya nakita si Don Maximo maghapon na pinagpapasalamat niya.
Inaabangan niyang pagsundo ni Carlo. Kailangan may taboy niya ito pabalik sa lungsod. Huminto ang sasakyan ng binata. Nakasuot ito ng gray na polo at may nakakaakit ng ngiti sa labi. Tara na, anitong pinagbuksan siya ng kotse. Saan tayo pupunta para pag-usapan natin ang paggamit ng lupa mo? Sabi niya. Diretsong tono bagamat hindi maitanggi ang bahagyang pamumulan ng pisngi, lalo na nang ikabit ni Carlo ang seatbelt. Wala akong pakialam sa lupang gustong gamitin ni Don Maximo. Para sa'yo, papayagan kung dumaan ang mga tsak niya. May maganda akong offer. Pirmahan mo lang ito para maiwasan ng iringan sa pagitan niyo ng matanda. Napangiti si Carlo habang nakatingin sa kanya. Pwede bang sa gabing ito, kalimutan na muna natin ang lahat? Ayaw kong pag-usapan ng problema. Carlo, napayuko siya, hindi dahil nahihiya, kundi dahil natatakot siya sa maaring mangyari. Mula nang umalis ka, araw-araw katang iniisip. Sabay tingin ito sa kanya, umiwas siya ng tingin. Ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa damdamin nila. Tumagal pang katahimikan sa pagitan nila. Iniisip niya kung paano mapapalayo si Carlo. Tsak na mapapahabak to kapag nakialam sa sindikato, lalo pat may alam na ito sa iligal na gawain ni Don Maximo. Kaya ba niyang tapusin ang misyon kung magiging kapalit nito ay si Carlo? Nagulat na lamang siya nang huminto ang Ford Raptor sa isang lugar na may mayabong at mataas na puno. Kitang magandang tanawin ng palubog na araw. Wait lang, at aayusin ko lang ang likod ng sasakyan. Lalatagan ko lang para makapag-picnic tayo. Hindi ko akalaing marunong ka mag-setup ng date. Nakangiting biro niya habang naghihintay. Basta, let's enjoy the night. Sagot ni Carlo, bitbit ang isang picnic basket at isang bote ng wine. Hindi natin hawak ang bukas, kaya dapat piliin nating maging masaya. Natapos ang setup ni Carlo, naglatag to ng picnic mat at nagsabit ng fairy lights sa palibot ng sasakyan. Kumain na tayo. Ako nagluto ng lahat ng yan. Anitong inabutan siya ng paper plate. Gutom na siya kaya tinulungan niya na itong buksan ng food containers. Nagsimula silang kumain ng magarbong hapunan. Nag-cheer sila at sabay na uminom ng wine. Ilang sandali matapos ang hapunan, humawak si Carlos sa kamay niya at ninala ito sa labit ninampian ng halik. Namiss kita, ligaya. Umiwas siya ng tingin at humiga sa latag. Tumabi sa kanya si Carlo. Magkadikit ang kanilang mga balikat. Tahimik silang nakatanaw sa langit. Napakaraming bituin, parang wala ni isang ulap na nagnanakaw ng liwanag ng mga bituin ngayong gabi. Napakapit siya sa kamay ni Carlo. Sandali lang ang gabing ito, alam niya. Pero sa sandaling to, parang siya lang si Carlo natitira sa mundo. Tahimik silang nanatili doon habang dahan-dahang umiikot ang langit sa kanila. Pinikit ni Carlo ang mga mata, pinisil nitong kanyang palad. Tahimik pa rin habang nakatitig sila sa maitim na kalangitan. Ang huni ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin ng tanging musika nilang dalawa. Nakahiga sila habang ang langit ay nagmistulang telang tinahi ng mga bituin. Napaka-romantiko ng paligid. Ligaya, bulong ni Carlo. Sumama ka na sa akin pabalik sa lungsod. Magsama tayo ulit. Napakagatlabi siya. Dito ako pinanganak at lumaki. Masanay ako sa lugar na to kaysa sa lungsod. Tumagilid si Carlo at hinarap siya. Sa liwanag ng buwan, malinaw niyang nakita ang mga mata nito. I want to be with you. Anang binata, pumikit siya. Sa dami ng mga sakit na naranasan niya, yun lang ang salitang tila nagpapagaan ng lahat. Carlo, tapusin na natin ang anumang ugnayan natin. Kung iniisip mo si Mommy Cecilia, kakausapin ko siya para ipaliwanag ang lahat. Shh! Pigil niya. Nilapat ang hintuturo sa labi niya. Walang kailangang ipaliwanag. Wala tayong kailangang ayusin ngayong gabi. Bumangon si Carlo, tinila siya paupo. Kinuha niyang maliit na Bluetooth speaker sa loob ng sasakyan at pinatugtog ang mahinang musika. Isang lumang love song, marahang tinutugtog sa gitara. Sa ibabaw ng sasakyan, binigay nito ang kamay. May I have this dance? Malugod niyang tinanggap ang palad nito. Nagsayaw sila sa ilalim ng madilim na langit. Walang tamang hakbang. Isa lang itong simpleng pagyakap sa isa't isa. Tumigil ang oras at napasandal siya sa dibdib ng binata. Hinawakan itong kamay niya habang humahaplos ang isang palad sa kanyang likod. Puno ng pagsuyong hagod nito. Tinaas nitong kanyang babat, binagtas ang pagitan ng kanilang mga labi. Masuyong halik ng binata hanggang lumalim na naghihintay ng kanyang tugon. Gumanti siya ng halik. Ligaya, gusto kita. I like you. I like you alat. Anito na maghiwalay ang kanilang mga labi. Napating siya sa binata, nabigla, nalungkot, napangiti. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Ang pagtatapat na hindi niya kayang sagutin dahil alam niya na may nakaambang panganib. Hinawakan niyang pisngi ng lalaki, marahang pinisil. Hindi mo kailangang sabihin yan para lang mapabalik ako sa lungsod. Hindi mo habang buhay na malolokong mommy mo. Kaya mas makakabuting tapusin na natin ang lahat. Sabi mo mahal mo ko. Totohanin natin ang relasyon natin.
Matapang na sabi ni Carlo. Napatingin sa malayo si Ligaya, pilit na nilalabanan ng sariling damdamin. Masaya siya sa nais mangyari ni Carlo, ngunit hindi tong tamang panahon. Carlo, hindi mo alam ang sinasabi mo. Lumapit ang binata at tinawakan ng kamay niya. Alam ko kung ano itong nararamdaman ko. Alam ko na may nararamdaman ka rin. Hindi mo kailangang itago. Inamin mo na dati na mahal mo ko. Anong pumipigil sa'yo? Bigla niyang binawi ang kamay, ang tinig ay puno ng takot. Hindi mo ko kilala. Totoo ang sinasabi mong mukha akong pera. Gusto kong yaman ni Don Maximo. Kaya ako nandito para mapalapit sa kanya. Nalaki ang mga mata ng binata. Hindi totoo yan, Ligaya. Hindi mo ko maluloko. Halatang pigil ang luha pero nagpupumilit siyang magmatigas. Hindi mo ko gusto. Pride mo lang ang nasaling dahil ako ang nang iwan sa'yo. Hindi ka kasama sa mga plano ko. Sabihin mo ako lang ang gusto mo, hindi si Don Maximo. Hindi ang pera niya. Kaya katang bigyan ng malaking pera. Tumitig siya sa binata. Nagiinit ang kanyang mata, ngunit ang boses ay buo. Nasubukan na kita. Madami kang pera pero hindi mo ko hayaang gastusin sa luho ang perang pinaghirapan mo. Hindi kagaya ni Don Maximo. Handang ibigay ang lahat. Saka matanda na siya. Konti na lamang ang pagtitiis ko. Kapag wala na siya, ay instant yaman ako. Ano yung kinilabutan sa sinabi? You're a gold digger. Tamang pagkakakilala ko sa'yo. Kaya nga umalis ka na dito. Hindi na ako babalik sa'yo, lalo ngayon na pangakuan na ako ng kasal ni Don Maximo. Gusto kong magbuhay, Reyna, at hindi ko papalagpasin ang pagkakataon. Tumalikod siya, tahimik na pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi siya lumingon nang humakbang palayo. Mansyon ni Don Maximo. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit mas malamig ang pag-asta ng tauhan habang pinagbubuksan si Ligaya ng malaking pinto. Pagpasok niya, nandun na si Don Maximo sa ilalim ng chandeliers. Hawak ang baso ng alak, nakatingin sa kanya. Akala ko hindi ka na uuwi, Ligaya. Don Maximo, nag-usap lang po kami ni Carlo. Ani ang pilit maging kalmado. I'll be honest, tapat ka nga ba sa akin? Saglit siyang nagulat pero nang makabawi. Opo, ang katapatan ko'y nasa inyo, Don Maximo. Napapayag ko siyang gamitin natin ang lupa niya. Lumapit ang Don, mabagal ang lakad na tila may binabasa sa kanyang damdamin. At pumayag ba siya? Pumayag ba si Carlo na gamitin natin ang lupain niya bilang right of way ng mga truck ko? Opo, napapayag ko siya at napapirma sa kasunduan upang hindi na tayo magkaroon ng aberya tuwing daraan ang delivery truck natin. Ani ang tsak ang sagot. Tahimik ng ilang segundong matanda, tapos ay tumawa, malamig at mapanganib. Ang tapang mo talaga. At maasahan kita, Ligaya. Lumapit si Don Maximo sa bar, nagsalin ulit ng alak. Umamin ka nga, dinidiskartehan ka ba ni Carlo? Mabilis ang iling niya. Hindi po, nagtrabaho lamang po ako sa Velasquez Realty Corporation. Tumingin muli ang matanda sa kanya. Tandaan mo to, kapag nalaman kong niloloko mo ko, ubos ang lahi mo at ang sinumang lalaking aagaw sa'yo. Don Maximo, huwag kang mag-alala at matapat si Ligaya sa inyo. Nakita ninyo naman na bumalik siya, sabi ni Aling Shirley na bagong dating. Napalingon siya si ina na posturang-postura at katabi ng kapatid na si Neri. Nakabagong bihis at may alahas na halatang mamahalin ng dalawa. Halos hindi siya makilala ni Ligaya. Dapat lang, malaki nang nagagastos ko sa pamilya ninyo. Kumustang bakasyon? Agad lumapit ang ina kay Don Maximo tinabot ang pasalubong para dito. Nakapag-relax kami. Maraming salamat, Don Maximo. Magpapahinga na ako sa kwarto. Matulog na tayo. Ikaw, Ligaya, may pasok ka pa bukas. Anang Don na umalis na at naiwan silang mag-iina. Nay, anong ginagawa niyo dito sa mansyon? Gaga, dito na kami nakatira. Na-demolish ng lumang bahay natin. Hindi mo ba nakitang regalong ito ng tadhana sa atin? Si Don Maximo, ang taong tumulong sa atin nang wala na tayong ibang maasahan. Kaya gawin mong lahat ng gusto ng matanda. Luminga siya sa paligid, tila naiipit. Nay, hindi niyo alam ang panganib na pinapasok ninyo. Maghanap tayo ng maupahang bahay. Tanga! Nasa kutsyon na kami. Bakit kami babalik sa sahig? Natututunan ang pag-ibig. Mas mahalagang seguridad. Ang kinabukasan. Si Don Maximo makapagbibigay niyan sa'yo. Sa atin. Umayos ka sa pakikitungo sa matanda. Tama si nanay. Magandang buhay natin kung makikisama kay Don Maximo. Singit ni Neri na may hawak na mamahaling cellphone. Tumigil ka. Ikaw kaya magpakasal sa matanda.
Sagot niya sa kapatid, ngunit tinuktukan siya ng ina sa ulo. Gaga, hindi lang batok ang aabutin mo sa sandaling mawalang ginhawang natatamasa namin ngayon. Umayos ka! Sa madilim at tahimik na opisina ni Don Maximo sa mansyon, sa ibabaw ng lamesa may isang larawan. Nasa likod ng Ford Ranger si Ligaya at Carlo ay magkayakap. Malapit ang muka, tila isang halik ang kasunod. Ngunit sapat na ang yakap para umalab ang dugo ng isang taong seloso at matanda. Nakatingin sa larawan ito, hawak ang baso ng alak, nanginginig ang kamay. Ano pang ginawa nila? Huli na po nang makita sila ng tao natin. Ang sabi nag-usap lamang. Anang tauhan ng Don na si Peter. Tumayo bigla si Don Maximo. Binasag ang baso sa sahig. Umalingaw-ngaw ang tunog. Tang-ina, sa akin lamang si Ligaya. Kinuha nitong larawan at pinunit. Papatayin ko ang sino mga agaw sa kanya. Sigaw ng Don. Boss, kung gusto ninyong paalisin ng lalaki, madali lamang yan. Hindi muna, manghalap ka ng ebidensya para walang kawala kung niloloko nila ako. Anang matandang nanilisik ang mata. Tumango ang tauhan. Tawagin mo si Ligaya ngayon din, utos nito. Pumasok si Ligaya sa loob, bakas ang takot sa mata nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Anong ibig sabihin ng larawang yan? Anito sabay turo ng punit na larawan sa mesa. Dinampot ni Ligaya ang larawan at nawalan ng kulay ang kanyang muka. Mabilis gumana ang kanyang isip. Don Maximo, hindi ko po alam kung paano nakuha ang larawang yan. Mali pong iniisip ninyo. Ay ano bang dapat kong isipin sa larawan na yan? Matalim ang tinig na matanda, tila nakakahihiwa. Wala po kaming relasyon ni Carlo, kagaya ng iniisip ninyo. Hindi po yun ganon. Hindi po ibig sabihin na larawan na may ginagawa ako. Nagkataon lang na nasandalan ko siya. Nadulas ako ng tumayo upang tapusin ang usapan namin. Malisyosong pagkakakuha ng litrato. Lumapit ang matanda sa kanya. Siguraduhin mo lang, Ligaya. Ako ang pipita sa pagkaberhen mo. Ibabaon ko ng buhay ang sino mang lalaking kukuha nang matagal ko nang hinihintay. Napatras siya, nangingilid ang luha, ngunit matatag at pilit tinago ang takot. Wala po kaming relasyon ni Carlo. Naging sekretary niya lang po ako noon. At walang namagitan sa amin. Siguraduhin mo lang dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa lalaking yon. Huwag po kayong magalit sa larawan lamang. Nandito ako tandang magpakasal. Ani ang nanginig ang boses. Oo, mahal kong Ligaya. Magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Nagtatrabaho at nagmamanman siya sa loob ng bodega at kunwaring nagbibilang ng inventory. Tumunog ang kanyang phone at tiniyak na walang tao bago sagutin ang tawag ni Jacob. Ligaya, ang impormasyong nakuha mo sapat na para buksan ang kaso. Pero kailangan pa natin ng konkretong ebidensya. Lalo na yung paglipat ng kargamento. Kailan ang susunod na delivery? Araw-araw ay may delivery, kasyong laman ang hindi tiyak. Sa lumang bodega, sa likod ng packing area. Akalang na lahat prutas ang laman ng crates. Pero nakita ni Carlo na may lamang droga. O bakit na-involve si Carlo, Ligaya? Lihim ang galawan natin, walang dapat makakaalam dahil malalagi sa panganib ang buhay. Wala siyang alam, kasi sinundan niya ako dito. At nagkaroon ng pagkakataon na mabuklat niyang laman ng kargamento. Napabuntong hininga si Jacob sa kabilang linya. Kailangan mo siyang paalisin dyan, baka madamay siya, lalo kung malalaman ni Don Maximo ang relasyon ninyo. Oo, akong bahala. Wala nang atrasan, hindi na ito tungkol sa plantasyon lang. Si Don Maximo ay leader ng malaking sindikato. Posibleng kasama ang ilang opisyal sa gobyerno. Tapos ng trabaho ni Ligaya, lumabas na siya kasamang 2 tauhan. Nasa labas si Carlo na kinagulat niya, may dalang bulaklak. Ligaya, flowers for you. Inabot itong bulaklak ng pulang roses. Sariwa pa, mukhang kakapitas pa lang. Napatingin siya, gulat at bahagyang kinakabahan. Hindi siya kagad nakapagsalita agad. Anong ginagawa mo dito? Sinusundo ka. Bakit? Sa mansyon ako ni Don Maximo nakatira. Malapit lang, hindi mo kailangan sumundo. Gusto kitang ligawan, kaya hindi mo ako mapipigil. Pahayag ni Carlo na may kasamang killer smile. Nalaglag ang puso niya sa kinalalagyan, ngunit natatabunan ng takot ang kilig. Hindi ko matatanggap ang bulaklak. Alam ng lahat na inaayos ng annulment ni Don Maximo at akong susunod na reyna. Kaya umalis ka na, tigilan mong panggugulo. Baka sa mukha ni Carlo pinipigil na galit. Sabi ko, umalis ka na. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Hindi mo alam kung anong gulong ginagawa mo. Pati ako malalagi sa alanganin kapag nagalit sa akin si Don Maximo. Dahan-dahang bumaba ang kamay ng binatang may hawak na bulaklak. Akala mo ba, may tatabi mo ko, Ligaya? I know you love me. Nababaliw ka na, Carlo. Umalis ka na.
Biglang humintong isang itim na SUV sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto at bumaba si Don Maximo. Maayos ang suot, ngunit mabigat ang aura. Natigilan siya na makitang matanda. Anong pakay mo, Mr. Velasquez? May dala ka pang bulaklak. Nanliligaw ako kay Ligaya. Tila siya tinulos sa kinatatayuan. Nagsisigip ang dibdib niya sa takot para sa binata. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Hawak ang baston ngunit ang tingin ay mabalasik. Nanliligaw? Kay Ligaya? Malakas ang loob mo, bata. Kung sakaling hindi mo pa alam, kasintahan ko si Ligaya at may unawaan na kaming magpapakasal. Don Maximo, ako na pong bahala. Uwi na si Carlo. Nagbibiro lang po siya. Tila binging matanda't ni hindi siya nilingon. Nakatutok lang kay Carlo. Alam mo bang delikadong ginagawa mo, bata? Sa lugar na to, ako ang hari. At may mga bagay na hindi mo dapat pakialaman, lalo ng babaeng gusto ko. Hayaan nating si Ligaya magdesisyon. Wala kayong pakialam kung gusto ko silang ligawan. Handa akong panindigan ito. Pag-aari ang pinag-uusapan dito at kung akala mo malaya ka makakapanligaw, nagkakamali ka dahil dadaan ka na muna sa ibabo ng bangkay ko. Nalarma siya sa takbo ng usapan ng dalawa. Biglang bumaling si Don Maximo sa kanya. Ang tinig ay may bahid ng pananakot. At ikaw, Ligaya, kung sa tingin mo'y makakatakas ka sa akin, nagkakamali ka. Sa akin ka noon at ngayon. Tahimik siya, mariing nakapikit. Ang kamay ay nakasapo sa dibdib, ramdam ang bigat at takot. Si Carlo naman ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Huwag mong susubukang saktan si Ligaya. Akong makakalaban mo. Makikita natin kung gaano ka katatag, bata. Sa bayang ito, walang nagwawagi laban sa akin. Hinila siya ni Don Maximo at sinakay sa kotse. Carlo, tigilan mo ko. Wala kang maasahan sa akin. Aniya upang mas makumbinsi ang Don. Nakauwi sila sa mansyon. Wala na naman ang kanyang ina at kapatid. Ang sabi ng katulong ay nasa beach resort daw. Nagpahangin siya sa labas ng mansyon. Naglakad sa garden at nagmasid sa paligid. Kulang pang ebidensyang nakalap niya. Gusto niya nang matapos ang misyon. Para siyang atakin sa puso araw-araw. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng kuliglig at mahinang hampas ng hangin sa mga dahon ng maririnig. Nakaupo siya sa tabi ng fountain. Napatingin siya sa kalangitan. Ligaya. Napaiktat siya at napalinga. Guni-guni ba niyang nadinig ang boses ni Carlo? Biglang lumitaw ang binata mula sa makapal na mga halaman. Napalingon siya, gulat at agad na tumayo. Carlo, anong ginagawa mo dito? Baka may makakita sa'yo.